nakapanood ko si Manong Ted Pailon sa kanyang programa at okay lang naman yun kung ano pinapanood mo kasi kumukuha ka ng mga news eh. At nakakatuwa dahil ang ganda na sinabi niya kasi meron siyang na-comment doon at may binasa siya eh. It's about ilang bagyo na, ilang mga kalamidad na po ang dumaan sa atin. But laging nawawala ang komunikasyon. Yung communication po, katulad po ng Yolanda, that was November 3 hanggang 11, 2013. Ang naging problema po niyan, totoo yan, natanggal ang mga kuryente, walang cell site, walang komunikasyon, di ba? Yung Typhoon Rolly po, that was November 8, 2020. Ganon din po ang naging problema. Typhoon Ulysses, November 9 to 16 to 2022. Ito lang ho. Ito yung bagyong Odette po. Ito lang, noong December 16. So halos po yung mga super typhoon na to, ang lagi naging problema, hindi makontak yung local government, hindi makontak yung mga namumuno ron. Laging bakit ganon? Ang ganda ng punto niya eh. Tama. Magkano lang ba yung satellite phone? Kasi yung pong satellite phone na importante yan, kung walang cell site, ang pagkakalam ko, nagagamit po yan. Yan ho atang ginamit ni Senator Bongo at ni mahal na Pangulo nung sila nakikipag-communicate doon. So, kahit pa paano, siguro lahat ng mga local governments, lahat ng City Hall, sa buong Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, may satellite phone. Totoo yun eh. Ang galing. Ang galing ni Manong Ted eh. Kasi tama siya. Ang ganda ng mapapanood nyo yan sa YouTube. Panoodin nyo. Sila ni DJ Chacha, yung kanilang programa. Ito eh, kaalaman sa ating lahat. Katulad doon ito, ilan o yung nawala na namang buhay sa ito pong ating pinagdaan ng bagyo na ito. Ayon po sa GMA News, ito ang nasabi daw po ay 137. At ayon naman po sa PNP, hindi po namin alam yung mga news to kasi baka ho, siyempre, iba-ibang probinsya, 375 na po ang nasabi. Pakita lang natin yung news, no? Pakita lang natin. Okay? Ito po from PNP, Odette, death toll hits 375 with 56 still missing. Yan po yan. Pakita lang natin. Pakita lang natin. At, ayan o, yan, December 21 po yan. As of 10:29 a.m. po yan. So sa atin naman news kanina, meron din tayo. Siguro, ito ho, sa GMA News naman, para lang ho, alam nyo, kung ipag-online kayo, a total of 4 hours ago to, 156 people were reported dead, 37 were missing, 275 were injured due to the onslaught of Typhoon Odette. Okay? The National Disaster Risk Reduction and Management Council said Tuesday. So, alamin nyo, sa online, sa GMA News, sa PNP kung ano po talaga yung ilan po talaga yung mga casualties natin. Yan no, para alam lang ho natin lahat kung ano talaga mga balita. Mamaya naman sa 24 oras mapapakita naman yan kung ilan i-report yan ni Tita Mel, ni Miss Vicky, at kung sino pa yung kasama nila. Asan ba yung mga pictures pa? Ayan. Ito, 137 katao ang naisakay ng Philippine Air Force C-130 cargo plane paalis po ng isla ng Siargao matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Yan po yan. Ito pa yung reported Chino Gaston, no? Tama? At ito naman po, halos lahat ng bahay sa Limasawa Island, sa Southern Leyte, naapekto ng bagyong Odette. Ayan po. Talagang wala sila matitiran. Ito, sa Limasawa Island po yan. So, kailangan mabigyan kayo ng impormasyon, no? Kasi mamaya pa 24. Pero ang continuation po ng balitang ito, mamaya po yan, sa 24 oras, kami kumbaga ito lang po yung mga nakikita namin siyan sa GMA News, sa Facebook, sa YouTube. Ayan yung mga nasalanta ng bagyong Odette. December 16 lang po yan. Ilang araw pa lang, 5 days ago po lang po yan. Hindi pa rin na ibabalik ang kuryente sa ilang mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayan po, nakita nyo, grabe oh. Talagang medyo matatagalan po ito dahil siyempre mahirap po yan. Dahil ilang poste po, ayan, ng kuryente talagang bumagsak po. Saan lugar ba ito? Sige lang, pwede pa pakita natin. Yan, ito naman no. Matinding pinsala ng iniwan na bagyong Odette. Lugar ng dinaanan, maraming bahay, establishmento, gusali, ospital ang winasak. Maraming ring buhay ang nawala at nalagay sa panganib tulad po ng isang 89 anyos na lola. Ayan po, ayan siya. So, medyo yan. At ito naman po yung ating pong gobyerno, NDRRMC. Ayan ho.
Civil Defense Davao Region, at yung mga Coast Guard. Totoo lang, busy naman lahat ngayon sa pagbibigay ng relief goods. Kasi marami pa raw na mga probinsya na hindi naabutan pa ng relief goods kaya wala hong transportasyon dahil may mga tulay na hindi pwedeng daanan, maraming mga bagsak na puno, lahat po ng ito ay mahirap. So, and the only way talaga ay yung air transportation, nga, helicopters. Kaya tama si Manong Ted Pailon, kung po pwede yung may mga private helicopters na marami naman dyan, na mayayaman, ito na lang yung tulong natin. Kasi marami na hong relief goods Ang alam ko, pwede yung mga helicopter na yun, ang magdadala sa mga dun sa baryo. Yung mga lugar na hindi naaabot ng mga land transportation. So, yan, sana may mga kaibigan tayo dyan na mayroon naman mga helicopters na sana yun ang tulong natin sa ating mga kabayan. Isipin niyo kung gaano hirap. Yung iba talaga, wala nang makain, walang tubig, wala lahat. Paano kayang buhay na Sana mapuntahan yan at alalaman natin yan. At sige, ano ba? Yan. Yan, tubig, kita nyo. Although kahit wala nang bagyo ngayon dyan, mainit na, wala namang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Ito, sitwasyon ng Surigao. Yan. Talagang badly in need of basic needs. Tubig, siyempre po pagkain, mga gamot, mga bata. Siguro, wala silang mga kubot sa gabi. Kahit pa paano, malamig pa rin dyan. Ito yung mga report na to. Pinapakita namin sa inyo para lang makita nyo yung mga aming kamag-anak sa probinsya sa Cebu, Siargao, Surigao, sa Dinagat Island. Sobra daw yun. Mas grabe daw hindi naabot nun. Yan so, kumbaga, wala naman pictures. Yung mga report, areas very much affected by ng Odette, Bohol, Cebu, Surigao, Siargao, Dinagat Islands, Southern Leyte, Western Visayas, at yung Palawan po. Sa Palawan din. O yung kaibigan ko si Archie po, uuwi, biyahe bukas, 5 in the morning, 5:30, pag sunrise, magdadala ho ng relief goods yun, naka-chopper siya sa Palawan. Yung mga areas po ng ating mga kababayan doon na talagang wala hong makain. Walang makain, walang tubig. Ang importante ho yata dito sa ngayon ay talagang pagkain, tsaka yung tubig ho. Wala silang pangiinitan kung magpapadala kayo ng noodles. Siguro magsisiga-siga. Pwede rin naman yung gagawa ng parang mga kababayan dyan. So itong mga pagkakataon to, di ba? Importante ho sige, kasi ako, namulat ako kay Manong Ted Kasi, well, alam niyo naman ako yung nagpipiloto, nagpapalipad ako, at license naman ako. Yun ang gagawin ko. At, basta gagawin ko yan at maaaring bukas lumipad na ako ng maaga pa lang at may hiniram ako isang chopper sa aking kaibigan si Ed Bikyap. Babiyahin na kami. Ang gagawin namin, para kaming Grab. Wala kaming dala masyadong relief goods, pero may dala kaming maraming gasolina doon. At doon na kami nakiusap. Alam mo, sino tinawagan ko? Sa totoo lang. Nung napanood ko si Manong Ted Pailon kanina, tungkol dyan, sabi niya, ito importante. Nahiram ako ng satellite phone. Tinawagan ko agad si Senator Bongo. Sinabi ko sa kanya na pwede ho ba ako humingi ng gasolina? Kasi may 2 chopper akong dadalhin doon bukas sa Siargao, sa Surigao, baka Dinagat Island. So, yun ang gagawin ko. Sa buong maghapon po, magpapalipad kami ng chopper doon. Dadalhin po namin, tutulungan natin ng gobyerno kasi hindi naman pwedeng lahat yun mapuntahan. May mga lugar po na mga maliliit lang ang pwedeng landingan na may mga tao. So, yun ang gagawin namin bukas, 5:30 babiyahin na kami at pupunta kami ng paalam naman ako sa pamahalaan at para nabigyan ako ng, of course, ng tulong sa mga, una, Coast Guard, si Colonel, bukas, kalimutan ko pa ni Colonel, si Asek Moring. Asek Moring, marami pong salamat. At yan, si Asek Moking pala. Moring ba? Moking Espino, Office of the President. Senator Bongo, salamat po. Actually, si Senator Bongo, pinadala pa niya yung satellite phone. Para kung ano ba daw mangyari, pwede akong tumawag kagad at pwede natin itulong doon. And then, basta ito, nagsimula ito nang napanood ko si Manong Ted Pailon. Naisip ko, dapat pala yung kasi yung mga chopper na yan, dadalhin ho yan sa mga baryo-baryo.
iikutan po yung mga islands. Which is, nagdala ako na 4 na piloto. Inausap ko sila, ito, tulong natin sa bayan, sa ating mga kababayan. Yung relief goods ko, galing doon sa mga, maaling doon sa airport, andun lahat, dadalhin po namin yon. Iikot kami doon. At baka bukas doon ako matulog at may special guest ko. Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa ng iyong hinihintay. Wawawin ang lahat, dito'y wala